Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Ray Carmelo Aguilar Ausejo from the Diocese of Maasin. Sa kasalukuyan po, ako po ay nadistino sa parokya ng Mary Mediatrix of All Grace Parish. Isa po sa mga parokya na nasasakupan po o napabilang po sa Diocese of Maasin, bilang isang assistant parish priest. Nung ako po'y inimbitahan na may bibigay ng mensahe po sa inyo ukol po sa debosyon sa mahal na Birhen, lalong-lalong na po kay Maria na tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Ako po'y kinakabahan at hindi ko po alam kung ano ibibigay ko. Lalo-lalong sinabi po ni Brother Joseph na yung nakaka-inspired daw po sa inyo. Baka ho hindi kayo ma-inspired. Baka ho ma-expire pa ho kayo, no? Naway nitong panahon ng Adbyento, ito'y karagdagan na rin nating pagninilayan, lalo na tayong nagdidibos sa Inang Mahal o sa Inang Birhen, para po tayo ay mas magiging malapit pa po at maging dalisay po ang paglapit natin kay Jesus sa pamamagitan ng debosyon natin sa mahal na Ina. Kunting kaalaman lang ho, dito po sa aming parokya noong 2015, nagkaroon po ng bali-balita na ang imahe ng mahal na Birheng Maria, yung Mary Mediatrix po namin na imahen, life-size po, ay lumuluha. Nafi-feature ho yan sa GMA. Papakita ko po ngayon mamaya sa inyo. Mula noon, marami hong mga deboto na dumalo, pumupunta rito para masaksihan at matutunghayan talaga nila kung talagang totoo ho bang may luha na dumadaloy sa pisngi sa mahal na Ina nang galing mismo sa kanyang mga mata. At yun nga po, kanilang nakita, nasaksihan, do hindi po talaga alam kung paano at ano ba talaga ho nangyari. Naka-glass po yun, nasa loob po ng glass na malaki. Pero yun nga, hindi naman nabubuksan yung glass na yun. Paano kaya nangyaring lumuluha po ang ating mahal na Ina? Pinaimbestigahan po yon, may proseso ho yung kung totoo ba o tunay ho ba ang himalang naganap sa panahon na yon. But even until now, wala pa hong resulta, na wala pa hong pasya kung talagang yun ay tunay. Para bagang tulad ho na nangyari doon sa Lipa, Batangas ho. Kahit po hanggang ngayon, kahit wala pa pong pasya o kultriyan, kung talagang naghimala ang mahal na Birhen, ay marami pa rin meron pa din hong mga tao na pumupunta para humingi ng tulong maliban sa kanilang debosyon, humingi ng tulong ng panalangin sa mahal ng Ina. Minsan mga hating gabi o kaya naman madaling araw, lalong-lalo na po yung mga nagta-travel nang malalaman nila, they happen to pass by here. So talagang hinto sila dyan, magsindi ng kandila at manalangin, magmingi ng panalangin sa mahal na Ina. Kaya nga po, yung parokya namin, batang-bata pa ho, 18 taon pa ho. Kaya po ito'y pinapangalanan sa mahal na patrona Mary Mediatrix of All Grace dahil po nung kapanahonan na yon, yung obispo, sumalangit nawa ng kanyang kaluluwa, obispo Vicente Ataviado, siya po ang nag-i-introduce nung ito'y ginawa ng parokya. Yun na nagiging patron niya. Actually, yung original ng patron ay ito po'y barangay parish lang po. Yung patron niya ay San Roque. Nung gawin ng parokya, sapagkat mayroon na ding nagawa o nangyaring parokya na nakapangalan po na San Roque Parish, para po hindi magdodoble, ito na lang ay pinangalanan na Mary Mediatrix of All Grace Parish. Dahil nga po, may konektado o may connection ho ito sa pangyayari nung yung sinasabi nilang himala sa Lipa, Batangas, Mary Mediatrix of All Grace din po na simbahan. Kaugnay ho doon sapagkat naniniwala ho ang ilang mga obispo, lalo na si Vicente Ataviado, na yun po ay tunay na nangyari o tunay na naganap. May himala ho talaga na nangyari doon. Though wala pa hong opisyal na pagpasya sa nauukulan sa pagpapatunay o talagang pinapatunayan na ito'y himala. Nagaganap ho rito, kung ako na may inyong tatanungin, hindi ko po kasi naabutan. Pagdating ko dito, wala na hong luha ni Mama Mary. Wala naman hong masama, kung maniniwala tayo sa ganon, kung talagang yun ay himala. Yun lang, kung ito'y magpapadalisay sa pananampalataya natin at lalong magpapatibay sa pananampalataya, pananalig natin sa Diyos, at mas lalong mapabuti pa natin ang ating pagkakristiyano, no? Ang ibig ko pong sabihin ay kung ang himala na yon, ang debosyon natin at pagpaniwala natin na totoo yon, nagpapalalim pa at nagpapatindi, papatibay sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Lalong-lalo na kung ito po'y magpapalapit pa lalo sa atin sa Diyos.
Siguro po naririnig na ho natin na may mga kapatid po tayong o mananampalataya ho sa ibang sekta, no? Pinaghusgahan tayo na tayo ho ay sumasamba sa mga estatwa. No? Lalong-lalo na po, grabe ang debosyon natin sa mahal na Birhen. Kaya maraming nagsasabi na sinasamba natin ang si Maria. No? At tayo naman, sa bahagi natin, alam naman ho natin na magkaiba yon. Hindi naman talaga natin sinasamba si Maria. There is this big difference between adoration and veneration. Pagdating ho sa adoration, para lang ho yan sa Diyos, yung pagsasamba sa Kanya. Sa mga santo naman, lalong-lalo na po sa ating mahal na ina, mahal na Birhen, ay veneration lamang, pinararangalan ho natin. Ngayon po, siguro nami-misinterpret nila o hindi nila naintindihan dahil una sa lahat, hindi naman ito nila ginagawa, hindi rin tinuturo sa ilan ng tama. Yun lang sa atin, may mga ginagawa ho kasi tayo na talaga namang ma-misinterpret ng iilan, no? Halimbawa po, no? Hindi ko po papangalanan kung anong shrine ito. Sikat na sikat ho ito na shrine. Talagang libo-libong taong dumadalo nito sa lugar na ito, lalong-lalo na po pag Miyerkules at Sabado. Pati na rin Linggo, of course, weekend. No? Ang daming tao, no? Siksikan pa sa daming pumupunta. Ano bang pinupunta nila sa shrine na yun? Nagdarasal, humihingi ng tulong kay Maria. Dahil marami naman ho talagang nakalagay doon, mga testimonya. Their prayers were answered through Mary. So, ganong kahimala ang mahal na Birhen doon. Pag pumunta kayo sa lugar na yan, makikita nyo doon, daming mga pananalangin o mga dasal na tinutugon ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. Yun nga lang, napapansin ko po na sa tuwing may mga taong pumupunta doon, habang mayroong misang nagaganap, while there is a celebration of the Holy Eucharist, makikita natin na mas marami pang pumipila para lang mahahawakan at makalapit ang imahin ng mahal na Birhen. Makikita mo, dahil nasa gilid lang ng simbahan, yung pilahan, no, paakyat, makikita mo na habang pumipila, may selebrasyon ng banal na misa. At nakapagtataka, kasi po, sabihin na natin, hindi naman masama, pero parang may mali. Anong mali doon? Bakit parang naging agaw pansin na ngayon si Maria? Kumbaga, kung sa pelikula pa, siya na yung pinakabida, siya na yung bida na imbis kay Jesus. Lagi namang sinasabi, kahit nga nung piyesta ng Poong Nazareno, pinaalalahanan tayo ni Cardinal Taglipo na wag ho sanang nagkakamali doon banda. Na pinakamahalaga po ang selebrasyon ng banal na misa kaysa pagdalo at paglapit para lang po mahipo o mahawakan natin ang imahe ng isang santo, lalong na po Nazareno. Ganun din po kay Maria. Kaya ito ang una kong punto, ang ibig kong sabihin na sana yung debosyon natin kay Maria, hindi po nag-aagaw pansin, nagiging siya na yung bida, imbis na mas pinapahalagahan pa natin ang pagbibigay panahon, atensyon o halaga kay Kristo, lalo-lalo na po sa banal na misa. Kaya yun ang nangyayari. Katotohanan, hindi ko po alam kung sa ibang lugar ganun din ho, pero dun sa mga nasaksihan ko, ganun po. No? Kaya nga po dati, di ba, yung Latin Mass, kasi nakatalikod yung pari, nagro-rosaryo yung iba, no? Nagpapatuloy sa kanilang devotion, medyo may kulang ho doon. So sana ho, ito, unang punto ay yung debosyon natin kay Maria, dalisayin pa ho natin na sana si Maria, siya ang mag-aakay sa atin papalapit kay Jesus. No? Kumbaga, kung tayo'y lumalapit kay Maria, mas lalo po sana tayong lumalapit kay Jesus. Sa tingin nyo ho ba, sasabihin ni Maria na, "Hoy, ako to, di ba? O ako dapat ang nakasentro sa buhay niyo." Ay, hindi. Si Maria, alam naman ho natin na ang narinig natin sa Biblia pa lamang, lagi sinasabi ni Maria na kanyang anak. Yung atensyon, nakasentro, nakatuon dapat sa kanyang anak. Well, sabihin nyo, Father, kailan ho ba nangyayari yan? Nasa Biblia ho ba yan? Well, una sa lahat, ilang beses lang ba na-mention si Maria? Sa Jesus naman lagi ang bida. Diba? Tapos, si Maria, pag mayroong mga okasyon na
parang siya ang bida, ililihis niya para maging sentro ulit ang Diyos, no? Halimbawa, nung siya'y nagbuntis kay Jesus, bumisita ho siya sa kanyang pinsan, si Santa Isabel. At nung siya'y dumating doon, ano bang reaksyon ni Santa Isabel? Sobrang tuwang-tuwa. Sa kanyang kagalakan ay nakapagbigay puri siya kay Maria. Sinasabi niya, pinagpala ka, Maria. Pinagpala naman ang iyong anak. Ngayon, anong sabi ni Maria? Oo, pinagpala ako sa babaeng lahat, pero, ito'y dinagdag ko na, hindi sa akin, hindi dahil sa akin. Pinagpala ako, not for me, not of my own merit, but for God. Kaya pinasa niya sa Diyos. Ang sabi niya, ako'y pinagpala sa babaeng lahat. Dahil sa napakagandang ginawa ng Diyos sa akin, na kanyang tagapaglingkod, sa akin na dukha lamang. Malinaw na sinasabi at inaangkin ni Maria na pinagpala siya, but not for her own merit. Hindi dahil sa kanya. Hindi dahil sa kanyang mga ginagawa. Bagkus sinasabi niya, ito'y sa Magnificat, no? Pinagpala ako dahil sa napakaganda, napakalaking ginawa ng Diyos sa aking dukha lamang. Sa Magnificat po, sinasabi ni Maria doon, my soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior, for He has looked with favor on His lowly servant. Ayan, malinaw na sinasabi ni Maria, yes, ako po'y pinagpala, pero hindi ako pinagpala ng dahil sa sarili ko lamang, ng dahil sa mga ginagawa ko. Ako'y pinagpala dahil sa kagandahan at napalaking ginawa ng Diyos sa akin. Ako na kanya alagad lamang. Ako na isang dukha. Ayan. Di ba? Yung pagpuri ni Santa Isabel, parang siyang naging bida. Tapos biglang pinasa kay Maria. Na para bagang, nung siya'y pinapurihan, ang papuri ay hindi para sa akin. Hindi ho tama. Ang Diyos po ang ating papurihan. Hindi ho ba yan ang tinuturo na sa atin? Na pag may nagsasabi sa atin na, ay, napakagaling mo naman. Tapos yung tugon natin, ay, salamat sa Diyos. Ay, praise God. Kasi po, lahat ng mga gandang bagay at mga kabutihan na nangyayari sa ating buhay, ay yung karapat-dapat na pagbibigay papuri at parangal ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. Pangalawa, doon po sa kasalan sa Cana, di ba? Si Maria, may eksena doon na medyo aktibo ang papel niya. Siya ang nag-initiate na pagsasabihan ng kanyang anak, wala na po silang bino. Ang konteksto po doon, bakit mahalaga mayroong bino? Mayroon pa ding wine, no? Mayroong alak. Kasi po, ang alak ay, kahit naman tayo mga Pilipino, hindi kompleto at parang ang selebrasyon ay tahimik, hindi masaya. Kung walang alak, walang inuman. Yun din po, no? The wine was the source of the joy, enjoyment, and happiness. And so, ito'y nagkulang. Paano ngayon? Putol lang kaligayahan. Ang kasalan nun ay pag mag-celebrate, dapat 1 week. Ayan. Tapos, umiksina na si Maria. Sinasabihan niya si Jesus. Anong sinabi niya sa anak niya, inilantad niya lang yung sitwasyon at problema. Ngayon naman, ang anak, dahil masunurin sa ina, ayun, tumugon. Pero bang sinasabi ni Maria doon? Ito din ho ang pangalawang punto ko, na maliban na dapat ang pagdebosyon natin kay Maria, hindi siya umagaw pansin na si Kristo pa rin ang bida sa buhay natin. Si Kristo pa din ang sentro sa buhay natin. Si Kristo pa din ang sentro sa pananalangin natin. Si Kristo pa din ang binibigyan natin na mas mahalaga pa kay Maria. Ito ang pangalawang punto ko na mayroon ding hinihingi si Maria sa atin. Mayroon. Isang bagay lang yan. Sinasabi ni Maria doon, sundin nyo, pakinggan nyo ang sasabihin ng anak ko. O kaya naman sabihin natin, sundin nyo ang ipapagawa ng anak ko sa inyo. Hindi ho ba ang punto na yun ay ipinasa pa rin tayo ni Maria sa Diyos? Pero dito, mayroon na ho tayong gagawin. Yung mga panalangin natin, natutugunan sa pamamagitan ng mahal na ina, yung pagdidebosyon natin sa mahal na Birhen, ay dapat samahan natin sa paggawa ng kabutihan ng Diyos. Hindi ho dapat magkakahiwalay, di ba? Bang mga kapatid natin sa pananampalataya sa ibang reliyon o sekta, sasabihin natin, ay, mananalig ka lang sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos, o kilalanin mo lang si Kristo na siya ay tagapaligtas mo, maliligtas ka na. Sa atin, hindi. Ang pananalig, mayroon itong kaakibat, kasama niya palagi ang mabuting gawa. Faith and good works, they work hand in hand. We cannot be saved
by faith alone. Hindi rin pwedeng puro gawa lang. Ay dapat magsasama. Dahil yung mabuti nating gawa o yung kabutihang gawa na ginagawa natin, this should be spring from the faith that we have. Dapat galing ito sa ating pananampalataya. That's why si Santiago, si James, sinasabi niya, sige, pakita nyo nga sa akin, gaano ba kalakas at katindi ang pananalig ninyo? At ipapakita ko sa inyo ang tindi ng pananalig ko sa pamamagitan ng mga gawa ko. Kaya ayan, inutusan tayo ni Maria. Tayong mga lumalapit sa Kanya. Tayong nagdidebosyon sa Kanya. Tayong mga deboto sa mahal na ina ay inaanyayahan. Pakinggan nyo ang anak ko. Sundan nyo ang Kanyang sasabihin. Tuparin nyo ang Kanyang kalooban. Alam nyo po, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang mahirap ang gawin sa buhay natin. Aaminin mo natin yan. Kahit ako pong sampari, ay napakahirap po. Bakit po mahirap? Sapagkat tayong mga tao, madalas magkasalungat ang gusto nating mangyari sa kalooban ng Diyos. Unang-una, mahirap nga inawain at indihin ang kalooban ng Diyos. Di po ba? Kaya sa mga isa yan sa mga gusto ko ring iparating sa inyo. Para saan mo ba ang pananalangin? Why do we pray? Bakit nga ba tayo nagdadasal? Ang pagdarasal ho, hindi naman ho hingi lang ng hingi. Yun ho ang problema ng madalas ang karamihan sa atin ay akala nila ang pagdadasal ay humihingi lang lagi. O kaya na may pasasalamat, no. Kaya nga ang prayer sa English, may kahulugan na nagsasabing prayer is a conversation with God. Is a dialogue. Pag sinasabing dialogo, ay dalawa kayong nag-uusap. Hindi lang yung tayo lang po yung nagsasalita. Lord, gawin mo naman to. Lord, sana po. Lord, sana po ganito. Lord, hingi ko pong ganito. Hindi ko lang alam. Try nyong tingnan sa sarili natin o sa inyo. Sa pagbigay natin ng panahon at pagpanalangin sa Diyos, sino bang madalas nagsasalita? O, di ba? Di kaya ho ang ating sarili. Mas marami pa tayong sinasabi kaysa sa Diyos. Kaya minsan, napaka-unfair. Nagrereklamo tayo pag hindi tinutupad ng Diyos o tinutugunan ng ating mga hinihingi. Bakit ba? Ni minsan ba, sinubukan nating pakinggan din ng Diyos? Dahil sa pagdarasal na yan, ay nagbibigay ho tayo, pinapakinggan ho natin ng Diyos. Nakikinig din ho tayo. At dapat din ho natin siyang pakikinggan. Tingnan niyo po. Diba, si Jesus, bakit nga ba si Jesus, bago siya gumawa ng mga himala, o bago siya gumawa sa kanyang misyon, nagtatrabaho, anong ginagawa niya? Nagdarasal muna. Kausapin muna ang tatay. Dahil alam nyo, bakit niya kinakausap ang tatay? Dahil alamin niya muna, tay, ano bang ipapagawa mo sa akin today, sa araw na ito? Tay, ano bang gagawin ko sa araw na ito? Kaya pagkatapos niya sa trabaho, at that whole day, sa kanyang pagmimisyon, ayun, pupunta na naman siya sa liblib na lugar, din yung hindi matao, at nakipag-usap na naman, ano bang kailangan niya sa tatay niya? May hinihingi pa ba siya? May kailangan ba? Hindi, Diyos na siya. Pero kailangan niyang malaman ang kalooban ng tatay niya. Kaya, para bagang isa siyang sundalo, sabi, tayo, reporting for duty. Tapos na yung mission ko today, ano na naman po bukas? Yung pagpili niya sa 12, bakit siya nagdadasal? Bago niya pinili yun. Gusto niyang konsultahin ang tatay niya. Tay, sino bang pipiliin ko dito? Ano bang naaayon sa kalooban mo? Kasi nga, yun ang pakay ni Jesus kaya sa pumunta dito, di ba? Sa ikangan niya, ang pagkain niya, ang kaligayahan niya ay pagsunod. Walang iba kundi ang pagsunod lamang sa kalooban ng tatay. O, di ba? May isang kaganapan na imbis na, ayun, si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga sinasaniban. Ngayon, nung katapos ng ginawa niyo, humingi ang mga tao, dito ka na lang sa amin. Anong tugon niya? Kailangan kong umalis. Doon naman tayo sa kabila. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako narito. Kung iparaphrase ho natin, para bagang sinasabi niya, ay doon naman ang gusto ng tatay ko, yun naman ang susunod kong gagawin. Kaya si Maria, ayan, ito na, nagdidebosyon tayo kay Maria. Napapansin niyo ba? Madalas si Maria, bakit nga ba si Maria, lagi niyang naunawaan ang kalooban ng Diyos at yun na ang sinusunod. Doon tayo sa anunsasyon, nung bumista ang anghel. Di ba? Napatanong si Maria, paano ba mangyayaring magbuntis ako, wala pa naman hong nangyayari sa amin ng nobyo ko na si Jose. Nung sinasabi na, huwag ka matakot Maria, ang banal na espiritu ay ganito. Nung nalaman na ni Maria na, ay ito'y sa Diyos pala, ito'y plano ng Diyos, anong tugon niya? Mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Siya po ang masusunod.
Your will be done. Your will be done. Sino ho ba dito sa atin ang nananalangin? Tapos pagkatapos ng pananalangin, pagkatapos ng pagdadasal, sinasabi, Lord, ang kalooban niyo po, nawa ang masusunod, huwag ang akin. Meron? Naalala ko po yung isa sa mga pari namin sa seminaryo noon, nung ako estudyante pa, sinasabi niya, gusto niyo the best prayer na hindi kayo madidismaya, hindi kayo magrereklamo, gawin yung prinsipyo ito. Man proposes, but God disposes. Tayo lang po ay magpepresenta sa ating mga pangangailangan sa Diyos. At ang Diyos na po ang bahala kung sa mga hiningi natin, alin dito ang kanyang tutuparin o tutugunan. Di ba? Sabi ng pari, dagdagan nyo sa huli, sa pagpanalangin ninyo, pagkatapos ng mga bagay na pinipresentan nyo sa Diyos, sasabihin nyo, Lord, kalooban nyo po ang masusunod ng akin. Alam nyo, napakagaan. Sa totoo lang, dahil ang pananalangin ho ay siya ho ang susi para maunawaan natin kung ano ang kalooban at plano ng Diyos para sa atin. Ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Ano ang ninanais ng Diyos na ating gawin. Doon po sa pananalangin. It is through prayer that we come to understand the will, the plan of God. And by knowing and understanding His plan, we now have the freedom. We now have the choice. Nasa sa atin na pakinggan ho ba natin? Susundin ho ba natin? Di ba si Maria, every time na may mga bagay na hindi niya maintindihan, nung nahanap ang kanyang anak na nawala sa templo, abay, sumagot ang kanyang anak di ho ba dapat dito ako sa bahay ng tatay ko? Di ho ba dapat ito ang gagawin ko? At ano ang sinasabi sa Biblia? Sa banal na kasulatan, sinasabi doon, and Mary kept all these things in her heart. Anong ibig sabihin yan? Kinikim-kim lang ni Maria? Dinidibdib ni Maria? Hindi po. Pinagnilayan ho ni Maria. Nagninilay po siya. Dahil hindi niya lubos maintindihan. At gusto niyang bigyan kanyang panahon sa katahimikan para maunawaan niyo ng lubos ang kalooban ng Diyos. Ilang beses ba nangyari yun? Abay, nung ialay ang si Jesus sa templo, di ba, si Simeon, nagbigay ng propesiya ukol sa bata at nung sinasabi, at ikaw ina. Doon si Simeon, mayroon siyang sinasabi ukol kay Maria. Ang batang ito, ay siyang magiging dahilan para magkaroon ng dibisyon ang Israel o ang lugar na yon, ang mga tao doon, magkagulo, kumbaga. Tapos, mayroon siyang dinagdag, the spears of a lance pierces your heart. Parang, hindi ko lang exact, parang ganun. And then, yung tugon na naman, and Mary kept all these things in her heart. Hindi bibigay. Kasi hindi pa maunawaan ni Maria. Ano ba talagang plano ng Diyos na naman? Ano na naman ba ito? Give space in silence. That is why it is very important that when we pray, when we have our devotion, hindi lamang ho tayo maingay na nagsasalita. Hindi naman, ibig sabihin, literal na maingay, no? Kasi minsan naiingay yung sa loob natin, yung sa isipan natin. Let us just sit before the Blessed Sacrament or the image of the Blessed Virgin Mary and stare at her or before the crucifix and then just sit down in silence. Anong ginagawa mo? Wala. Tinitingnan ko lang si Maria. Tinitingnan ko lang si Jesus. At ngayon, anong tinitingin-tingin mo dyan? Pinagnilayan ko lang at hiningi ko, maunawaan ko saan ang kanyang kalooban. Ayan. Again, ang prayer, ang pagdarasal, huwag lang mo tayo hingi ng hingi. Give time or spend time for silence and allow God to speak to us and listen. Kaya sinasabi ni Maria sa atin, kayong nagdidebosyon sa akin, pakinggan nyo ang anak ko. Sundin nyo ang kanyang kalooban. Tuparin nyo ang kanyang ipapagawa sa inyo. Meron po akong personal na kwento ng buhay sa buhay ko na ibabahagi ko po sa inyo. No? Hindi ko alam kung makaka-inspire dito. But really, when it comes to this, ito'y isa sa mga, sa napakarami, ito'y isa sa mga
religious experience ko na hindi ko makakalimutan, no? Since back then, 2015, I was in Rome at that time in preparation for my ordination. By the way, I am a religious before, no? Lumilipat lang po ako dito sa Diocese of Maasin. Sa anong dahilan, ang conclusion ko ay ito'y kalooban ng Diyos. Though hindi ganun kadali, no? Anyway, yeah, nung nandun ako sa Roma, hindi ko alam. At that time, matindi pa ho ang devotion ko sa mahal na Birhen. No? Araw-araw, nagdadasal po ako palagi sa banal na Rosario, Santo Rosario. Tapos, doon po sa seminary namin sa Roma, hindi ko po alam kung si Brother Joseph po ay nakapunta doon yata. Yeah. Sa koridor ho namin, doon sa malapit lang din po sa kwarto ko, mayroon hong napakalaking estatwa o imahe ng mahal na Birhen. Life size din po. Ang ginagawa ko po, gabi-gabi, bago ako matulog, nagdadasal po ako sa Santo Rosario, nagro-rosaryo po. And then, after naglalakad lang po sa aisle, sa corridor. Tapos pagkatapos ng rosary, ayun, I spend a few minutes with Mary dun sa life-size na statua na yon. Doon lang, titingin lang ako sa kanya. Tapos binubulong ko sa kanya. Kasi mahirap dun eh. Mahirap yung, alam mo yon, yung nasa ibang bansa ka. Tapos, alam nyo naman na, may kanya-kanya din naman ho tayong mga struggle sa buhay, mga problema sa buhay. Tapos wala akong mapagsabihan, wala akong kanino ako mag-o-open sa mga, yung mga sama ng loob ko, yung mga hinanakit ko. Doon lang kay Mama Mary. So, hindi rin naman siya magsasalita. Yun lang. Pero ini-imagine ko na lang na kunyari, tunay siya doon. Life size din naman. Nakikinig lang siya. Di ba, minsan, hindi naman talaga kailangan natin ng mga salita o advice ng ating mga kaibigan. Minsan, kailangan lang natin na mayroong taong makinig sa atin. And for me at the time, Mary was enough. Well, aside from the Lord, no? Kaya yun. And there was a time na, grabe, sobrang tindi ng krisis na nangyari sa buhay ko doon. No? I was not ordained. Hindi ko na sasabihin ang detalye kung paano at bakit nangyari yun. Basta, sobrang tindi. Na umabot ako, tumantong ako sa punto na hindi ka makakain, no? Walang lasang pagkain. Ilang araw yun. 3, mag-4. Halos pa mag-1 linggo. Tapos hindi ka rin makatulog sa kakaisip. Sobrang bigat. No, talagang wala. Basta araw-araw. Yun lang. Iiyak ka. Tapos wala. Ayaw mo nang lumabas sa kwarto. Ayaw mo nang makakita ng tao. Ayaw mo nang may kumakausap sa iyo. I don't think so. Maybe I was too depressed. No? May depression ako that time. Depressed ako. Frustrated din, no? And hopeless, masasabi ko. Parang walang pag-asa. Si Maria lang. Ano yung ginagawa ko? Binubuhos ko sa kanya, sinasabi ko lahat. Yung mga samaan ng loob ko. Tapos iiyak ako. Tapos noon, iiyak ako. Ayun, dahil siya lang naman nandun, aakap ako sa kanya, yayakap ako, tapos, ini-imagine ko na lang din na yumakap din siya sa akin, no? Pero hindi lang yun eh. Pagkatapos ko naman doon, bababa naman ako doon sa chapel namin, 5th floor yata yung, nasa 5th floor po yata ako, no? Bababa ako sa chapel at maliban kay Maria na kinakausap ko, doon din ako sa tabernakulo, no? Luluho, dadapa, mismo sa harap ng tabernakulo. Tapos doon ko rin sinasabi lahat. Binubuhos sa Diyos. Nakakatulong po yung ginagawa ko dahil hindi man literal na maririnig mo sila. But you can feel their presence, especially
yung pagkukonsol nila, no? Kumbaga, yung parang ina, na yung anak niyang walang magawa, helpless and hopeless, frustrated, lumapit sa kanya, sumaklolo sa kanya, tapos inakap niya din, tapos parang sinasabihan na, tahan na. Alam niyo, at that time, napakahirap unawain ang kalooban ng Diyos. At napakahirap ding sabihin sa nangyayari na yon na yun yung kalooban ng Diyos. Dahil talagang taliwas sa gusto kong mangyari. Sa gusto kong mangyari. Lord, hindi naman ito ang hinihingi ko. Lord, hindi naman ito ang gusto ko. Diba, Lord, ano ba? Bakit ba ganito? But it dawned on me the words of Mary. Yung sinasabi niya sa kasalan ng Kana, pakinggan mo ang anak ko. Pakinggan mo lang. Pakinggan mo lang. Tapos naalala ko si Maria, nung hindi niya lubos, maunawaan, maintindihan ng lahat. Ayun, tumatahimik na lang siya. Naalala ko si Cardinal Tagle, sinasabi niya, the perfect of obedience comes when you no longer understand the will of God. Kaya yun, alam nyo anong himala doon? Nothing extraordinary, but just the feeling of being consoled and being assured na hindi ako pababayaan. Hindi ko man lubos maintindihan ang mga nangyayari noon at that time. Pinapaubaya ko lang. Ayan, sumisingit ng kantang paubaya. Hindi yung kantang ano. No? Pinapaubaya ko na lang. Sige, kung ano man ang kalooban ng Diyos. Ito yun. Siyempre, hindi ganun kadali. Kaya humihingi na rin naman ako ng tulong kay Maria. Ma, help me. Dahil ikaw lang naman yung, kahit hindi mo lubos na intindihan ang mga pangyayari, sunod na sunod ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Ayun, kung ano man ang plano. Ito ako ngayon. Sabi ko, bakit ba nga ba ako napunta sa diocese na ito? Ang tagal kong naintindihan. Ito pala ang kalooban ng Diyos sa akin. Nung ako'y naordinahan, nakadapa, di ba? Kung makakapanood kayo ng ordinasyon, mayroong bahagi doon na dadapa yung oordinahan. Tapos, kakantahin yung litanya ng mga banal. Doon, nagpa-flashback lahat ng mga nangyayari. Lalo na yung kabigatan ng nangyayari sa Roma, naganap sa Roma. Sa buhay ko, naalala ko din, nagre-recall sa akin, no? Indeed, ito yung kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos na ako'y maging pari. Maging pari pa din. Pero hindi na doon. Sa dating seminaryo, saan ako nanggaling? Dito sa Diocese sa Maasin. Parang ang dali, parang madali, pero hindi po ganun kadali. Kaya, ayan, nakakahiya nga po, sa totoo lang, aminin ko po sa inyo, hindi ko alam. Unang assignment ko po ng parokya na ito but I would rather say, pinagpala din po ako dahil dito ako inilagay sa parokya na pinapangalan at ang patrona ay ang mahal na Birhen, ang mahal nating ina, Mary Mediatrix Fall Grace. Alam niyo po, sa tuwing birthday niya, nagsiserenade po kami rito. Ay lahat naman ginagawa yata. Pero kakaiba tong parokya na to dahil nagsiserenade ho talagang mayroon silang mga magagandang awitin na nakakaantig sa puso at damdamin. And you know what? During the singing the song of Mary, tuwing birthday niya, tuwing kaarawan, hindi ko alam bakit emotional ako lagi. Diyan lang naman. No? Sa punto na yan, sa bahagi na yan, no? Pag inaawit na ang particular na kanta ito para kay Maria. Tapos tinitingnan ko lang si Maria. Siguro di ko alam kung anong luha. Is it a tears of sadness or tears of joy? Sigurado ako tears yun. Yeah. Siguro may halo na rin yung sa mga bigat na hindi naman po porkit pari na wala nang problema. Mayroon pa din maraming problema ang pari, lalo na yung maraming masakit sa ulo. Ayan, mga parisyoner, huwag kayo pasaway. Yung mga nangyayaring hindi maganda, mabibigat. Sabihin na lang ho natin na personal experience of injustices. Ayan, dahil si Maria nga, ang madali kong lapitan, siguro doon ako napaluha because there was a time na parang gusto ko nang umalis sa parokyang ito, magre-request ako kay Bishop. But then again, parang si Maria,
personally ito yung kwento personal ko. Parang pinaalala na naman ako ni Maria na, hey, sama tayo rito. Huwag mo akong iiwan. Dito ka lang. Kaya yun, minsan nagigilty po ako dahil parokya na nga, andito na si Mama Mary. Yung devotion ko, hindi ganon dati. Na araw-araw akong nagro-rosaryo. Tapos, spend more time with Mary. Ngayon, parang, hindi ko alam, taken for granted ba? Pero, nagsusumikap din naman ho ako, no? Ayan, magro-rosaryo pa din. Sabihin nyo, may pari parang ganun. Ay, opo. Lalong-lalo na po nitong panahon ngayon. Maraming distractions, alam niyo naman ho. Yan. But, from time to time naman ho, pinaalala lang ko sa sarili ko ang kahalagahan ng pagdadasal ng Santo Rosario. Hindi lang yon, yung devotion kay Maria. Huwag sana mawala. Ay sa sarili ko, ayaw kong mawala din. Dahil sa totoo lang po, hindi ko na sabihin lahat, masyadong mataas at mahaba na yung sharing ko po. Hindi lang naman ho ito ang beses na mayroon kaming personal ugnayan ni Maria. Ugnayan, ibig ko po sabihin, mayroon akong karanasan na sabihin ko na lang na religious experience through on with Mary. Mayroon pa, nung ako'y bata pa, nung ako'y seminarista, lalong-lalo na nung ako'y nasa novitiate period namin, nobisado. Marami. Pero sa ngayon, hindi ko nahahabaan po yung sharing ko. Yun. Sana po yung personal na kwento ko sa devotion ko sa Mahal na Ina, kahit ganun lang, sana po nakakipagbigay din inspirasyon sa inyo, no? Na lalo pang palalimin ang ating pagdebosyon sa Mahal na Ina. Pero yun lang po, huwag ho nating kalimutan na hindi sana darating sa punto na si Maria na yung parang sentro sa ating buhay. Huwag naman ho. Laging bida, gawin nating bida sa buhay natin si Jesus, kanyang anak. Si Maria ay instrumento lamang na mag-aakay sa atin palapit kay Jesus. Kumbaga, mas lalo pa sanang mapapatindi ang ating paglapit kay Jesus sa pamamagitan ng mahal nating ina. Si Maria, ang panalangin niya, napakapangyarihan. Sa kasalan sa Kana, kahit ayaw pa ng anak niya, sumunod pa rin. O, diba? Kaya, ayan, anuman ang dinadalo natin sa pagpanalangin ni Maria, tsak, ayan ay pakikinggan. Pero pagkakatandaan natin, in God's perfect time, hindi man sa ngayon, o baka naman, kung hindi man ibigay o pinagkaloob ng Diyos, dahil ito hindi naaayon sa plano at kalooban ng Diyos. Kaya po, gawin nating lagi, ugaliin ho nating lagi na sa ating pagdarasal, matutuho tayong gaya kay Maria, magpaubaya, magparaya. Naway ang kalooban ng Diyos ang masusunod at hindi po ang ating kalooban, hindi po nating mga kagustuhan. Naway pagpalain po tayo ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kasama sa panalangin ng ating mahal na ina, ang Maria na tagapamagitan ng mga biyaya. God bless you po at maraming salamat.